Good morning. Today is Tuesday, April 1, 2004. Mayroon akong gagawin na napakaganda para mai-share ko sa aking pamilya, sa aking mga kamag-anak, kapitbahay, mga aking kababayan, my neighbor. Tama, mga kapitbahay, neighbor. Now, gagawin ko ito because napakatagal ko na itong ginagawa. How my mindset works. What is my mindset? Bakit ako may kapayapaan? Di ako natatakot na maglakad mag-isa. Wala akong bodyguard. Dahil pinili ko na simple ang buhay ko. I decided to vlog on YouTube. Kahapon, pinag-aaralan ko gumawa ng thumbnail. My YouTube thumbnail. Paano ko kayo ma-attract na panoorin nyo ang aking mga vlog sa YouTube para malaman nyo paano ako mag-isip. Ano ba ang tulad ng aking sinabi na today I will start vlogging for you to know how my mindset works. Paano ba gumagawa ang aking isip, ang aking utak? Paano ko namamanifest yan? Para sa akin, hindi ako perpekto. Ang goal ko sa buhay, ang mga goals ko, around 20% pa lang ang na-achieve ko. So, kada 10 na aking mga goals ay 2 ang aking na-achieve o nakukuha. Naging successful ako. But this spirit is starting from my spiritual and emotional life. Na visualize ko yan. I decided to join the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Dahil nakita ko kung ibubuhay ko ang mga kalooban ng Diyos, ng boss natin sa taas, ay magiging payapa ako. Titira ako sa gitna ng aking mga kapitbahay, na payapa, wala akong kaaway, wala ako ikinokondem na aking kaibigan, aking kapitbahay. So, today, I will start my spiritual and emotional life. I am faithful, hopeful, and loving. Loving is an emotion. Being faithful, hopeful, that's my spiritual life. Naniniwala ako na mayroon tayong boss sa taas, mayroon gumawa sa atin. So, sinasampalatayanan ko na siya ang may-ari ng ating buhay. Siya ang may-ari ng mga bagay sa paligid natin. Katunayan, siyang may hawak ng kalusugan natin. At the age of 62, na nagkaroon ako ng
tinatawag ni Dr. Willie Ong na silent stroke. Ang iba dyan, sabi nila, pag na-stroke ay namamatay ang kalahati ng katawan, hindi nakakagalaw. Pero sa akin, sa tulong ng Diyos, naigalaw ko ang aking kaliwang kamay, kasi ang mga na-stroke talagang paparalisa ang kaliwang kamay. Pero ito, sa tulong niya, sa tulong ng bus natin sa taas, ay nakagalaw ang aking kamay. Hindi man perpekto ang buhay, pero nakikita ko at nararamdaman ko na may peace of mind ako, payapa ang buhay ko, wala akong kaaway. Nabawasan nga lang, parang nabawasan nga lang the other days, upload ako ng mga music, nagre-record ako ng mga video sa karaoke para makapagsalita ako, para may pamana ko. I can leave a legacy. My vision in life is I am thinking the life that I live. And I am thinking the life that I love. Kaya isinusulat ko mga bagay na mahal ko. And I am loving the life that I live. Yan po ang aking vision. I am living, ulitin ko lang, I am living the life that I love, and I am loving the life that I live. Ibinubuhay ko ang mga bagay na mahal ko, na iniibig ko, at iniibig ko. Ibinubuhay ko ang mga bagay na mahal ko. Tama ba ang aking ibinubuhay? nasa timeline niya ng profile ko sa Facebook. I am thinking the life that I love, and I am loving the life that I live. Yan. Nabuo ko. So, itong araw na ito, 2024, is the start of vlogging my personal life. Know how my mindset works. Aagahan ko ang aking pagbablog para matutunan nyo. Lahat naman tayo may angkin na talino, pamamaraan para matuto. Ang sa akin lang, isinishare ko lang para matutunan ng iba. Tulad nung na-stroke ako, nabulol ang dila ko, nabulol ang pagsasalita ko, nabulol ang dila ko. So, nagsuggest ng aking wife, sumama ako sa kanya sa walking exercise. Ika nga walking is the best exercise. So, sumasama ako sa kanya 45 minutes to 1 hour walking from this residence, itong residence na ito, to Caloocan Sports Complex. Pagdating sa Caloocan Sports Complex, umiikot kami ng 3 hanggang 10. Pero napagod kami sa 10. So binawasan namin hanggang 3 lang muna, then nagko-cool down kami. Tapos ngayon, dinagdagan ko ng 2 para 5.
ang aking ikot sa Caloocan Sports Complex, din nagko-cool down ako. Tulad ngayong araw na ito, I started having 3 rounds of walking on the sports complex ng Caloocan. So, hindi man ako makapagsalita ng maigi, siguro naman maiintindihan ang Tagalog ko, ang sinasabi ko, ang speech galing sa pagpapagaling mula sa aking pagka-stroke. So, my spiritual and emotional life, ang visualization ko dyan, by the way, I joined the Church of Christ or Iglesia ni Cristo since 1980. Nakikita ko ang buhay ko ngayon ay buhay ko o pamumuhay ko na kasama ko ang boss natin sa taas. He's the greatest. He is the one who handles our life. Siyang nakakaalam ng buhay natin. Wala nang nakakaalam ng buhay kung hanggang saan tayo o hanggang kailan matatapos o magpapahinga tayo. So, pinili ko na ibahagi sa inyo ang aking mindset. What you think most of the time, ika nga, is what you become. Kung anong iniisip natin, lagi na iniisip natin, ay nagiging tayo. Nga lang, ang Diyos ang boss natin, siyempre siya ang masusunod. May mga tayo, tulad ng sinabi ko, only 20% of my goals only 20% of our goals succeeded. Nag-record ako ng almost 16 na mga video ng kanta, pero nakalagay copyright. So, hindi ko pipiliin na makapiright tayo ng mga karaoke recordings. So, idinelete ko sila lahat. So, napili ko na itong mindset ko, yung tatawag kong God's Daily Massive Directions. Meaning, ang ibig kong sabihin niyan, lahat ng bahagi ng ating buhay ay ihahabilin natin sa Diyos para sa ganun ay payapa tayo, magtatagumpay tayo kung ayon sa kalooban ng Diyos. May mga tao na hindi naniniwala talaga sa Diyos. Pero ako naniniwala ko dahil katulad ng mundo, ang paggawa niya ng Diyos sa mundo, walang tukod dyan pero nakalutang siya. Walang walang tali. Paano natin mapapatunayan na may Diyos? Dahil titingin lang tayo sa kapaligiran natin, yung mga bagay na kanyang ginawa. Yan katunayan na may Diyos. Wala, kahit ang buhay natin ay hindi tayo ang may-ari, hiram lang natin ito sa Kanya. Sino ba naman na may gusto na ma-stroke? So, avoid natin ang mga substances na nakakasira sa ating katawan. Huwag natin itong aabusuhin na katawan natin. Hiram lang natin ito. At pasalamat tayo na may katawan tayo. Dahil nandito, nasa loob ang buhay natin. Kapag pumanaw na ang buhay natin,
pag umalis na sa katawan natin, wala na tayo. And we must be thankful that God gave us life. I'm now 63 and I am happy to share what I have learned in life. Para sa inyo ito, sa mga tatay na may asawa, may mga anak, mahalin natin ang mahalin natin ang ating pamilya. Dahil pag alis natin, magpahinga na tayo, wala na tayong mararamdaman at hindi na natin may paparamdam ang pagmamahal sa kanila. Naniniwala ko na pag ang tao patay na o wala nang hininga, nagpahinga na, nandyan lang yan sa libingan. Hindi yan aakyat sa langit. Hindi totoo po yan na aakyat. Ang nakasulat sa Biblia, pagkatapos magpahinga ng tao o mawala na ng buhay, nasa kanyang libingan, naghihintay para sa muling pagbabalik ng bugtong na anak ng Diyos. Yan ang Panginoong Jesucristo. At ang iba hindi naniniwala na sa katauhan ng Panginoong Jesucristo. Ako naniniwala ako. Si Kristo namatay, kaya siya ay tao. Si Kristo namatay, pero pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay. At umakyat siya sa langit. Siya ngayon ay nasa kanan ng Ama ng Diyos sa langit. Pero hindi ko sinasabi, hindi ko irinirespeto ko kasi ang mga opinion ng iba. But try to know the truth. Yan lang ang magpapalaya sa atin. Dahil naniniwala ako ng pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, huhukuman niya ang mundo, susunugin niya ang mundo, mawawala ito, at magkakaroon ng panibagong buhay, babaguhin itong ating katawan, at yan ay matatamo natin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sabi nga ni Jesus na I am the door. Anyone who comes through me, who entered the church of Christ, will be safe. Siya ang pintuan. Sino man ang taong pumasok sa Kanya, sino mang tao na pumasok sa Kanya, siya ay maliligtas. Yung magpatuloy hanggang sa wakas. So, yan ang katotohanan. So, pinaniwalaan ko since 1980, I am a member of the Church of Christ. At ako'y nasa pananalapi ng Iglesia. I'm also the member of SCAN International. Kami ang nag-aasikaso o nagsasaayos sa pag may mga pagsamba. Yan ang aking spiritual and emotional life. Excuse me. So, hanggang dito ko na lang tatapusin ang aking vlog na ito. Kung nagustuhan niyo po ang video, ang kwento ng aking spiritual and emotional life, subscribe kayo at i-hit nyo ang notification bell. Mag-like kayo and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload. Tomorrow, or the next vlog, I will be visualizing my spiritual and emotional life. Abagan nyo kung ano ang mindset ko
ano ang iniisip ng utak ko. And it will be manifested. Magmamanifest po yan. It will be manifested. Manifested. Kung baga saan magkakaroon yan ng realization. So, subaybayan po ninyo itong massive, God's Daily Massive Directions. JDMD. I may repeat, subaybayan po ninyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Have a nice day. Until tomorrow, take charge. Bye-bye.